Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, tila natataranta na raw, mga kabida. Ito ho si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos, dito ho sa kaliwat kanan po, na sigaw ng taong bayan na bumaba na po sa pwesto, mga kabida, dahil ho dito sa sunod-sunod na iskandalo na kinakaharap po ng Marcos administration, Ito hong issue po ng corruption at maging ito hong personal issue po ng Pangulo, mga kabida, na gumagamit daw siya ng illegal na droga ayon po sa isiniwalat po ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos po, mga kabida. Ang ginawa po ng Pangulo, nakipaghapunan po siya, mga kabida, doon po sa Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na po dito ho sa AFP Council of Sergeants Major, dyan po sa Malacanang, mga kabida. Ang interpretasyon po ng ilang mga netizens ho dito, tila loyalty check daw ito, mga kabida, sa mga kasundaluhan po natin, lalong-lalo na po sa mga opisyal, na huwag ho siyang iwanan at proteksyonan siya, mga kabida, laban ho dito sa kaliwat kanan na ingay, laban ho sa kanyang administrasyon, lalong-lalo na po dito ho sa panawagang magbitiw na po ang Pangulo, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong article ng ang balita ngayon, mga kabida. Ang sabi po dito ng Pangulo, huwag tayong magpadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng lumalakas na mga usaping destabilisasyon at kaliwat kanang akusasyon ng garapalang korupsyon sa gobyerno, nananawagan si Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines o AFP na manatiling tapat sa saligang batas at huwag magpagulo sa ingay ng kasinungalingan. Sa kanyang talumpati sa tradisyonal na hapunan kasama ang AFP Council of Sergeants Major sa Malacanang, nitong Nobyembre 28, binigyang diin ng Pangulo na ang katapatan ng Republika ay nakasalalay sa tapang at katapatan ng mga nasa uniform service. Huwag tayong magpadala sa ingay ng kasinungalingan, tumindig tayo sa katotohanan. Dagdag pa niya, hindi dapat matinag ang AFP sa gitna ng mga pagbabago at kaguluhan na pinapalala umano ng misinformation networks. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. Remain loyal to the Constitution, protect the Republic and all Filipinos. Wika ng Pangulo. Sa kanyang mensahe, iginit niya na kailangan niya ang tiwala at suporta ng hukbong sandatahan upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. I know that you will stand and walk alongside me in carrying this responsibility. Naging malinaw sa pahayag ng Pangulo sa gitna ng umiinit na politika, mga investigasyon at mga aligasyon ng katiwalian at revelasyon ng kanyang kapatid na gumagamit umano siya ng droga. Umaasa siya na mananatiling steady ang AFP, hindi sa ingay kundi sa katotohanan at mandato ng saligang batas. Ayon. So malinaw po, mga kabida, doon ho sa ginawa po ng Pangulo na humihingi po siya ng suporta mula sa Armed Forces of the Philippines. Tila parang loyalty check na rin, doon po sa mga opisyal po ng sandatahang lakas, mga kabida. Okay? Kasi po, crucial kasi ito hong AFP, mga kabida, dito ho sa usapin po ng korupsyon, dito ho sa ingay po laban sa gobyernong ito, Kasi po, mga kabida, wala hong nangyari hong pagkilos ng taong bayan, mga kabida, pagpalit po ng gobyerno, pagpalit po ng mga leaders po natin, kung wala hong kilos na gagawin po ito hong Armed Forces of the Philippines. Way back sa history po natin, nung EDSA People Power 1, kung saan po, mga kabida, bumitiw po sa kanilang loyalty yung Armed Forces of the Philippines laban ho kay dating Pangulong Ferdinand Ederlin Marcos Sr., mga kabida, At yun yung naging factor kung bakit naging
successful yung EDSA 1, ano? People Power 1. At yung pangalawa po, yung EDSA 2, mga kabida, na sinasabi ho nila kung saan po ang dahilan kung bakit napatalsik po ito si dating Pangulong Joseph R. Estrada. Ang naging factor din doon is yung Armed Forces of the Philippines. Matapos pong bumaliktad ito si dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes, ano, sa kanyang suporta at loyalty po, makabida, sa dating Pangulo, ano. Okay, yon, naging matagumpay din yon, ano. Pinalitan po ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo ito si ERAP, ano, mga kabida, sa kanyang pwesto bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? And this time around, ito panawagan po ng taong bayan, ano, tila hindi po nagpatinag dito ang AFP. Okay? Sa halip po, mas dumikit pa po ito Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Kung pagbabatayan po natin, mga kabida, yung mga pahayag po ng mga matataas na opisyal po ng Armed Forces, no? Mula kay General Bronner at mula kay Defense Secretary Gibo Chudoro, ano? At latest po yung kanilang Sergeant Major, ano? Mga kabida. May assurance din, ano, sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na hindi po ito iiwanan po, mga kabida, no? Sa kabila po ng ingay, ano, na naririnig ho natin, ano, mula sa iba't ibang sektor po ng lipunan, ano po. Ito, ang sinabi po ng kanilang Sergeant Major, ano, na si Feliciano Lasso, okay, ng Armed Forces of the Philippines. Ang inyong kasundaluhan kasama ninyo sa tunay na pagbabago tungo sa bagong Pilipinas. Yon, assurance na po yon, ano, mga kabida, ano, na hindi po iiwanan po ng AFP ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, despite sa sangkatutak na aligasyon po, ano, laban ho kay Pangulong Marcos. Issue po ng corruption, insertions, ano, mga kabida. Ito ding involvement ni First Lady Lisa Marcos po, mga kabida, sa issue po ng corruption, sa sibuyas, sa rice importation, ano, at maging ito allegation na meron pong insertions, ito si Congressman Sandro Marcos, ano, mga kabida, mga proyekto po ng DPWH. Pero despite this, mga kabida, parang baliwala lang po, ano, ng ating mga kasundaluhan po. Okay? Yung mga aligasyon na ito. At sa halip po ay naging tapat po ito ngayon, mga kabida, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya may mga insinuations kung bakit ganito po ang AFP, hindi po kumikibo, mga kabida, kahit na po lantaran na po yung mga akusasyon at aligasyon laban ho sa administrasyong ito, ano, dahil may benepisyo din daw, ano, ito AFP, ano, mula sa Marcos administration, mga kabida, no? Ewan ko kung totoo po yun, ano po, no? Basta, ito po, malinaw, mga kabida, ano, dito sa panawagang tanggalin ang Pangulo through military junta or military action, ano, parang malabo po yun, ano. Sa mga nakikita ko natin, mga kabida, sa galaw at pananalita po ng Armed Forces of the Philippines, ng mga uniform personnel, ano, tila malabo po yun mangyayari po, ano, mga kabida. Okay? Ang the best na gawin po dito para hindi mas lalong lumugmok yung ating bansa, no, mga kabida, antayin na lang po yung 2028. Total, 2 taon na lang po ang natitira, no, mga kabida. At sa 2028, hindi na po pwedeng tumakbo ang Pangulo. Pwede ho siyang mag-field po ng kanyang kandidato, maliban na po siguro, mga kabida, no, kung kapito ko po ang Pangulo. Okay? Magdedeklara ho siya ng extension po ng kanyang termino, ano? Pwede ba yon? Mga kabida? Okay? Yun ang problema doon. Pero kung hahayaan lang po ng Pangulo, magtapos yung kanyang term sa 2028, okay? Mag-elect po tayo ng bagong presidente po ng Pilipinas. So, mas maganda po yun, mga kabida, ano? Okay? Kaysa pipilitin po ng ilang mga sektor, ano, na pababain po ang Pangulo,
sa pamamagitan po ng extra-constitutional means, which is hindi po maganda, no, sa imahe po ng ating bansa, mga kabida. Malinaw po sa mensahe, statement po ng Armed Forces of the Philippines, yung kanilang loyalty, yung kanilang suporta ay nasa Marcos administration, mga kabida. So ang sagot ho dito sa lahat ng mga ingay, mga kabida, okay? Antayin na lang po matapos ang term ng Pangulo. Kung mayroon man po siyang pananagutan ho, mga kabida, so that will be the time na pwede hong resbakan po ang Pangulo sa pamamagitan po ng pagsasampa, mga kabida, no, ng mga kaso laban ho sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos after his term. Total, ngayon, immune from suit pa rin ang Pangulo, ano? Hindi pa po pwedeng sampahan po ng kaso, okay? Ito po ay mangyayari po, mga kabida, matapos ang kanyang termino sa 2028. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.